Yo, what's up? Welcome back sa ating YouTube channel. At syempre, panibagong poster na naman ang ating gagawin. At dahil naka 10k followers na tayo sa ating TikTok channel, ayan, bali ang target ko is gumawa ng 10 poster ngayong buwan. So yun, this November, no, bali tutuloy-tuloy natin, araw-arawin natin subukan gumawa ng 10 poster. Tignan natin kung aabot, no. So yan, bali bago natin simulan, i-comment mo muna sa baba kung taga saan ka at para malaman ko kung saan umaabot ang mga videos na ginagawa natin. So yun lang, i-comment mo dyan at babasahin natin yan. So eto yung ginagawa nating poster ngayon. Bali, ang tema nito is about sa English as a global language, bridging cultures, connecting the world. So, ayan yung tema ng poster na ginagawa natin. Bali, madali lang naman tong team na to kasi about lang naman to sa English month, no? At saka yung mga English month poster is tumutukoy sa English language, no? Yung universal language na ginagamit natin para makipag-communicate sa mga taga-ibang bansa, no, sa iba't ibang country, no. Bali, ano ba yung ginagamit nating language? Syempre yung English. Ito yung universal language natin, 'di ba? So ayan, bali makikita nyo lang sa poster natin, no. Ayan, hindi nga pala ako nag-marker kasi marami kasi talagang makukulit na nagtatanong, no, na kuya, hindi po pwedeng marker sa amin, hindi po pwedeng gumamit ng marker, ng border, disqualified po, ganyan, pwede kaming matalo. So ayun, ang daming diskarte para hindi gumamit ng marker, no. Pwede kayong mag-sketch yan. After ng sketch nyo, pastel agad gamitin nyo, tapos tamang process at pag-apply lang ng kulay. Ayan, pwede kayong gumamit ng dark kung gusto nyo, kung kabisado nyo nang gumamit ng pastel. Kung hindi pa, panoorin yung mga videos natin, may mga tutorials tayo dyan kung paano gumamit ng pastel para makapagkulay kayo ng malinis. Tapos yan, tapos nagtatanong kayo kung bakit hindi ko na binubura yung sketch ko o yung layout ko. Kasi nga itong ginagawa nating mga video, parang dinidepende ko, no, tinutulad ko kung saan sumasali kayo sa isang on the spot poster making, no, kasi doon din naman tayo nasanay sa mga on the spot poster making. Neto lang naman nauso yung mga mga online poster making na yan. Actually nga, hindi ako believe sa mga online poster making na yan kasi dyan nagkakaroon ng dayaan, yung mga under the table na tinatawag, no, yung portion 2 na ipapanalo ka, pero yung kasangkot dun sa pagkapanalo mo, nagkakaroon din ng porsyento dun sa panalo o yung sa price na ibibigay. Lalo na napakalaki ng price na mga pwedeng mapanalunan, no, yan, ganyan. Diyan ako hindi believe, no, sa mga on the spot poster making, lalo na hindi mga legit. Ayan, yan. Mas maganda pa rin talaga yung on the spot poster making kasi makikita mo talaga yung mga pinaka-result, no, tapos sa mismong event talaga mismo sasabihin, no. Hindi mapipigilan yung pagkakaroon ng dayaan, 'di ba? Ayun, sino ba naman yung gustong sumali ng contest na nagkakaroon ng dayaan, 'di ba? So yan, bali dito sa pagkukulay natin, makikita nyo, sinisimulan natin una sa dark, nagda-dark to light tayo, no. Yun talaga yung process ko, no, para mas magkaroon ng highlights, no, 'di ba? Para mapakita natin yung shadings ng kulay. So ayan, yan kasi yung tamang process ng pag-apply ng pastel. Bali, sisimulan mo sa dark para ma-blend mo siya, no. Yun yung process ko ng pag-blending. Yung paulit-ulit na tanong ng mga nanonood sa akin, kuya, gumagamit ka pa ng bulak? Oo, gumagamit tayo ng bulak para panlinis lang ng mga pastel, no. Hindi natin ginagamit na pang-blend yan kasi ba't kapag gumamit ng oil pastel, kung buburahin mo lang gamit ng bulak, 'di ba? Papupusyuin mo lang yung kulay, yun nga yung ginamit yung pastel para maging matingkad yung kulay ng object sa isang poster. Bakit kailangan mong burahin gamit ang bulak? Nagmumukha tuloy pale o nagiging mapusyaw yung kulay. So ayan, nasa tamang pag-a-apply lang yan ng pastel. Tandaan nyo na kapag once na marunong kayong gumamit o mag-apply ng pastel, is maganda yung magiging resulta ng poster mo, no, yung magiging kulay ng poster mo. Syempre, aaralin mo rin yung iba't ibang style, no, tulad ng sa pagbe-blending o kaya pag-apply ng shadings. Yan, napaka-importante niyan kasi yan yung magbibigay ng ganda at ng buhay sa loob ng poster mo. So ayan, accepted dun sa mga sa mga idea na ilalagay mo, no. Yan, hindi naman kailangan na sobrang detailed o sobrang dami ng nakasalpak sa isang poster, no. Mas maganda na yung atake is yung nandun ka na sa mismong tema, pinapakita mo agad yung mismong tema para mas madaling magkuha ng ng judge o nung mga titingin o yung mga viewers na makakita ng mga poster na ginagawa mo. So ayan, kailangan lang mapakita mo ng maayos yung pinakatema, lalo na sa mga contest, sa mga school,
para sure win na makakapasok ka o makakuha ka ng place sa isang contest. Tandaan mo na kapag once na sumali ka sa isang contest, i-expect mo na naman nanalo ka, no? Huwag mong sasabihin na hindi ko expected na nanalo ako, ba't ka pa sumali, diba? Sana hindi ka na sumali at syempre diba, ganun naman talaga, diba? I-expect mo lagi na mananalo ka para yung apoy sa ano mo, no? Apoy mo talagang mapakita mo na kaya ka sumali is syempre para nga manalo, 'di ba? Yun naman talaga dapat. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi ko naman expected na nanalo ko. Ang daming magagaling, yung mga ganun-ganun pa yung mga reason, no? Ba't ka pa sumali, 'di ba? Yun talaga yung goal ng isang contestant, no, ng isang artist kaya ka sumali sa isang contest is para manalo. Depende na lang kung beginner ka, first timer ka, 'di ba? Syempre kukuha ka muna ng experience tsaka ng mga knowledge. Pero kapag once na alam mo na marami ka nang nasalihan, ang i-push mo is yung mapakita yung gawa mo ng maganda, maayos at tsaka umangat sa mga gawa ng iba. At syempre additional na dun yung pagkakaroon ng panalo, 'di ba? Yung manalo ka. Yun naman talaga dapat. Tapos yan, gamit lang tayo ng iba't ibang kulay, no, 'di ba? Nakikita nyo, nabubuhay na yung natin, no? Sa process pala ng pagkukulay, dito nag-start ako sa no, mula sa baba hanggang pataas, gitna, pababa, tapos pataas, no. Ayan. Pero kung kunwari sa isang poster is hindi ka sanay na magkulay ng no, hindi ko makalat yung ganun, hindi mo masyadong control, siguro mas maganda simulan mo sa taas, pababa, para hindi mo mapatungan ng kamay mo, no, kapag once na nagkukulay ka. So yan, nakikita nyo, no, paunti-unti nang nagkaka-details yung poster natin. Ayan, bali salamat nga pala dun sa mga nag-follow, no, sa ating TikTok channel tsaka sa YouTube channel natin. Maraming salamat at lumalago na yung natin, no, yung page natin, no. Tsaka marami na talagang nagko-comment at nanghihingi ng idea, no. So yan, bali hintayin nyo na lang yung mga yung mga poster na gagawin natin ngayong buwan. Bali 10 yun, abangan nyo na lang. Ito na yung pinakauna about sa Englishman. Ayan, nasabi ko na rin kanina yung tema, 'di ba? Ayan, marami na rin kasing contest na ginaganap ngayon. Tsaka shoutout nga pala sa mga yung mga estudyante o yung mga pamilya na tinamaan ng bagyo. Nito lang, no, keep safe na lang lagi. Wala pa akong maitutulong kundi prayers na lang siguro. Ayan, kasi wala pa naman tayong kita dito, wala tayong income, no. Basta gumagawa lang tayo ng Pero once na nagkakita tayo, syempre magdo-donate tayo, 'di ba? Hindi naman kailangan pa nating i-broadcast yung pagtulong natin. Mas maganda na kumikilos tayo ng tahimik lang, no, nang walang nakakaalam at yung lang, no, Panginoon lang natin nakakakita. Yun lang, ganun lang naman, 'di ba? Hindi mo na kailangan ipagyabang yung mga tulong na nabibigay mo. 'Di ba? So yan, tulad dito sa akin sa page na to, 'di ba? May yung mga nag-PPM, ayan, may mga nare-replyan ako, may mga hindi. Minsan ganun kasi sobrang busy ko talaga. Hindi lang naman dito umiikot yung buhay natin, no, sa paggawa lang ng mga content, no. Kaya nga ako gumagawa ng mga video tutorials para yun na lang yung panoorin nyo, no, 'di ba? Kaysa naman magtatanong-tanong pa kayo. Pwede yan sa comment section, tanong-tanong lang kayo diyan, binabasa ko naman yan. Lalo na kapag may free time ako. Pero yung magre-reply through PM, siguro hindi ako masyado nakaka-reply, ganun. Kasi sobrang busy ko rin, di ba? Alangan naman maglalaan pa ako ng mga ilang oras para mag-reply lang ng mag-reply. Tapos paulit-ulit lang naman din yung nagiging tanong, di ba? Ganun lang din. Mahirap na yung sagot ka lang ng sagot sa mga tanong na paulit-ulit lang din naman, di ba? Mas maganda yung dun nga sa comment box na lang kayo nagtatanong, at least kapag once naman nakita nila yung tanong na kapares nila is alam na nila kaagad yung magiging kasagutan. Dito rin naman sa mga videos na ginagawa ko, sinasagot ko na rin naman yung mga katanungan nyo, 'di ba? Panoorin nyo na lang ng panoorin yung mga videos. At syempre kada poster naman natin na ginagawa is ibang style, no. Mas marami kayong matututunan sa mga videos. Tulad yan, makikita nyo may mga nagko-comment dito na ayan, malaki yung naitulong ng videos na ginagawa natin at nagagawa nilang manalo sa mga contest dahil na-apply nila yung mga tinuturo natin. So halos malapit na yung matapos yung poster, no. So yung mga ganitong style ng poster is applicable sa mga no, sa mga sizes ng illustration tulad ng 1/8, 1/4. Pero kapag once na mga 1/2 or 1 whole na illustration, kailangan mo na ng mas marami pang details, no. Bali itong pinapakita ko is madali lang, no. Madali lang na idea na pwede mong ipasok, lalo na kunwari sa mga schools, ganyan. Hindi naman kailangan maraming details, di ba? Basta ma-express mo lang, mapakita mo yung tema. Kung maipasok mo yung mga tema, ayan, yung mga simbolismo na mas magandang gamitin, ayun, may chance ka o may tendency na manalo ka, di ba? Tsaka makikita mo yung originality ng isang no,
ng isang artist. Diba? Tulad sa akin, ganyan, sa character pa lang may malalaman mo na gawa ni ano to, ganyan, diba? Ni Celo, diba? Yan, binanggit ko na yung pangalan natin sa. Ayun nga pala yung mga nagtatanong, no. Yan, paulit-ulit natin sasabihin. Panoorin nyo yung mga videos natin, diba? Panoorin nyo kasi yung iba nagtatanong kung paano ginawa, paano natapos, ganyan, paano yung process, ano yung mga ginamit nating pangkulay, yan, di ba? Binabanggit ko naman sa mga videos natin. Sinabi ko naman sa inyo na panoorin nyo yung mga videos na ginagawa natin kasi mas marami kayong matututunan dyan. So ayun, ganyan lang kasimple, di ba? Patapos na yung poster natin. Nakikita nyo, hindi tayo gumamit ng marker, wala tayong ginamit na marker. Ayan, ganyan ka basic. Ganyan lang kadali gumamit ng ng oil pastel, no, lalo na kapag once nasasali kayo sa isang contest, di ba? Yung iba nga pala nagko-comment dito na sinasabi na andaldal ko, ganyan. Kaysa naman boring kayo at panood lang kayo ng videos natin ng ganyan-ganyan lang, di ba? Mas maganda na nag-share ako ng mga ng mga kwento natin, no, yung mga ideas, di ba? Ayan, sa mga techniques, mga paraan kung paano magkulay, ayan, meron dyan, may mga videos dyan, yung mga simbolismo, paano mag-drawing ng tao, yung mga iba't ibang tema na ginaganap kada buwan, ayan, nandyan. So, yan, malapit na rin pumasok ang Burr month, so sige, soon gagawa ako nyan after ko matapos yung 10 poster about this month, no. So, yan, makikita nyo sa poster natin, English month, syempre, meron libro, ayan, yung mga pumbilya, light bulb, sumisimbolo ng ideya, ayan, nakikita nyo naman, diba? Tapos, ayan, meron yung parang sa aeroplano, ayan, diba, nakikita nyo yung aeroplano, yung usok, yung tubig, yung sa barko, ayan, ganyan lang kasimpleng gumawa ng isang ng poster, no. Siya, naglalagay ako ng 2 tao, 2 bata, tumutukoy sa kabataan ng pag-asa ng bayan, diba? Syempre, sabi nga naman, diba? Sabi talaga yan, diba? Tapos, ayan, yung ano pa ba, mga buildings, ayan, yung mga iba't ibang flags, kasi nga, different cultures nga, diba? So, sa iba't ibang bansa, ayan, tumutukoy, paano ba napapalaganap o yung ipapakalat yung mga lingwahe, syempre, ayan, ano ba yung mga paraan kung paano nakapag-travel, yan, yung aeroplano, yung barko, diba? Ay pagkomunikasyon sa isa't isa, sa bawat tao na nakakasalumuha mo. Tapos syempre, iba't ibang gender, yun nga yung tawag dito, yung rainbow, no, na sinisimbolismo ng rainbow. Tapos sa taas, naglagay tayo ng globo. Tapos syempre, maayos na kapaligiran, malinis na kapaligiran. Syempre, lagay tayo ng mga simbolismo ng mga puno, ng mga dahon, ayan. Tapos yung mga pera na ginagamit, di ba? Kaya nga minsan nagkakaroon ng process ng pag-usap, ayan, yung dollar, yung peso, ayan, gagamitin natin. By the way guys, kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na, pindutin mo lang yung notification bell dyan guys, para mas updated ka sa mga videos na ginagawa natin, at syempre para hindi mo ma-miss yung mga updated videos na ginagawa natin dito sa ating channel, same sa ating TikTok channel at saka sa ating FB page, dahil doon mas nag-upload ako ng mga katanungan na kino-comment nyo sa comment box ng mga videos na ina-upload natin. So ayun lang, maraming salamat at tapos na yung video na ginagawa natin. Eto na, pakita na natin ang final output.